Ang matsing at kambing. Tunghayan natin kung paano nila pinatunayan na anuman ang katangian ng kanilang pagkakaibigan. Halina't pakinggan na natin ang kwentong Ang Matsing at Kambing. Ang mga tauhan sa kwentong ito ay sina Matsing, Kambing at Baka. May magkapitbahay na pamilyang Matsing at Kambing. Ang kanilang mga magulang ay hindi magkasundo, ngunit ligid sa kaalaman ng dalawang pamilya, ang kanilang mga anak na sina Mon at Bing ay nagkakaroon ng malalim na pagkakaibigan. Si Mon ay isang masipag at matalinong batang Matsing, samantalang si Bing naman ay isang masayahin at mapagmahal na batang Kambing. Isang araw, habang ang kanilang magulang ay umalis, si Mon ay pinuntahan si Bing upang maglaro at mag-usap. Bing, kamusta ka na? Halika, maglaro tayo at mag-usap. Mabuti naman, Moon. Hindi tayo pwedeng maglaro. Papagalitan ako ng aking magulang kapag ako ay makipaglaro. Sige Bing, sa susunod na lang. Dito ka na lang muna ako Bing. Uuwi na ako upang maghapunan. Ako rin. Sila ay umuwi na para maghapunan at pagkahinahanap na rin sila ng kanilang magulang. Moon, halika na dito upang maghapunan. Papunta na po inay. Inay, pwede po ba akong magkipaglaro kay Bing? Hindi maaari, Moon. Dahil hindi nila gusto makipaglaro ang kanilang anak sa atin. Pero inay, Moon, makinig ka na lang. At si Bing naman ay umuwi rin sa kanilang bahay upang siya ay maghapunan at baka hinahanap na rin siya ng kanyang inay. Bing, halika na dito para maghapunan. Papunta na po, inay. Inay, pwede po ba ako makipaglaro kay Moon? Hindi maaari, Bing, na makipaglaro ka sa kanila. Pero inay, gusto ko po makalaro si Moon. Wala nang pero-pero. Makinig ka na lamang sa mga sinasabi namin sa iyo. Pero sa tuwing wala ang kanilang mga magulang, si Moon at Bing malayang makakapaglaro at nakapag-uusap. Moon, sana payagan na tayong maglaro ng ating magulang. oo nga Bing, para maging masaya tayong maglaro. Kinabukasan sa ilog na matatagpuan sa likod ng bahay nila Bing ay mayroong sumisigaw at humihingi ng tulong. Dali-dali namang tumakbo si Mon patungo sa likod ng bahay nila Bing at nang nakarating si Mon sa ilalim ng ilog ay naanod si Bing. Tutulungan kita Bing. Nakasalubong naman ng mga magulang nila Mon at Bing ang kanilang kapitbahay na Baka. Ang mga anak ninyong sina Moon at Bing ay nandun sa malalim na ilog. Tarantang tumakbo naman ang inay ni Bing patungo sa kung saan naaanod si Bing. Ang anak ko, tulungan ninyo! At binuhat ni Mon si Bing, akay-akay niya ito. Moon, salamat pala sa pagtulong mo sa akin. Nilapitan ni Bing ang kanyang magulang. Ano bang nangyari sa iyo, Bing? Inay, pumunta po kasi ako sa likod ng bahay natin at nahulog po ako dun sa may gilid ng ilog. Kaya, tinangay po ako ng ilog. Ang inay ni Bing ay lumapit kay Mon para magpasalamat sa pagtulong niya kay Bing dahil kung hindi niya ito tinulungan, si Bing ay baka tinangay na papalayo. Salamat pala, Moon, sa pagtulong mo sa aking anak. Kung hindi mo tinulungan, wala ng aking anak. Walang anuman po, kahit sino naman po ay gagawin din ang aking ginawa. At ang inay ni Bing ay nilapitan ang inay ni Mon upang sila ay mag-usap. Salamat talaga sa anak mo at kung hindi dahil sa kanya, wala na ang aking anak. Walang anuman. At ang inay ni Bing ay inimbitahan ang magulang ni Mon na pumunta sa bayan para mamasyal. Pwede ba tayong pumunta bukas sa bayan upang tayo ay mamasyal? Pwede naman. Kinabukasan, ang pamilyang Matsing at Kambing ay namasyal sila sa bayan. At masayang nagsama-sama ang pamilyang Matsing at Kambing. Pumunta sila sa palengke at namili ng mga kailangan nila. Sila ay masayang-masayang nagkakasama. Ilang minuto ay pumunta naman sila sa parke. At dumating na rin sila sa parke.
at si Moon at Matsing ay masayang naglalaro. Ang saya-saya, Bing. Oo nga. Ilang minuto lang ay umuwi na rin sila. At sila na nga ay umuwi na. Sila ay masaya silang umuwi. At habang sila ay umuwi, sila ay nagkwentuhan habang sila ay naglalakad. At ang inay ni Bing ay napasalamat na pumayag sila na pumunta sa bayan para mamasyal. Salamat pala na pumayag kang sumama mamasyal. Walang anuman, basta makasaya lang sa ating mga anak. At sila ay napatuloy ng lumakad patungo sa kanilang bahay. At ang inay ni Bing ay inibitahan ang inay ni Mon na doon sa kanilang bahay maghapunan. Bing, pwede ba kayong maimbitahan sa aming bahay? Tayo ay maghapunan. Naku, wag na, nakakahiya naman. Wag ka nang mahiya. Sige, pupunta lang kami doon sa bahay ninyo. At magkasundo na ang mga magulang ni Moon at Bing. Simula noon ay nagkabati na ang kanilang magulang. Sina Moon at Bing ay malayang nakapaglaro na ng mabuti. Ang kanilang tunay na pagkakaibigan ay hindi nagwawakas sa anumang katangian. Tatanggapin mo siya at mahalin mo kung ano siya. Wakas.